faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Ayun, isang mapagpala at magandang araw po ng linggo sa ating lahat. Ayan, kamusta po kayo mga partners po natin dyan sa Hillcrest Family Life Baptist Church. Ayan, muli nandito po tayo sa ating pong FBK, ang ating pong faith book a day. Ayun. At kung may napapansin po kayo sa aking ilong, ayan po ay puro sugat po kasi yung ko, yung ilong ko ngayon dahil ako po dinapuan ng hindi naman ganun katindi, pero talagang ako po sinipon ng isang linggo na, kaya puro sugat na po ang aking ilong. Kakapunas. At yung iba talagang madikit na sugat, kaya yun po napapansin pag paumanhin nyo po yun. At nabati ko rin po yung mga partners po natin sa Hillcrest Cruz na Ligas. Ayan, kamusta po kayo? Andito po inyong lingkod, Preacher Majesty po ng Hillcrest Cruz na Ligas. Ayan. At ngayon po pumunta na po tayo sa ating pong tatalakayin, kung saan makikita po natin sa Matthew chapter 25 verse 1 to 4, no. Ito po mahalagang usapin po ito dahil ito po tungkol sa ating katatayuan sa harapan ng Panginoon. Kung tayo ba ay siguradong ligtas? Sigurado ka bang nasa iyo ang banal na spirito? No? Ito po ay makikita natin sa Matthew 25 verse 1 to 4 na ang sabi po dito, ayan. Ang sabi po dito sa Matthew verse 25 verse 1 to 4. Asan na yung Matthew ko? Ayun. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya tinantok at nakatulog sila sa paghihintay. Pagkapurihin po ang salita ng Diyos. Alam niyo po, kung babaybayin niyo pa yung mensahe na yan, ito pong binasa natin sa Matthew chapter 25 verse 1 to 4. Kung babaybayin nyo pa yan hanggang asan na yan? Kung babaybayin nyo pa po yan hanggang verse 13, yan po talagang malalim ang nilalaman po nitong talinhaga pong ito, no? Malalim po yan at mahabang usapin, no? Kaya tayo po hanggang verse 4 lang, no? Ngayon, ang una po, ang lalaking ikakasal po dito sa talinhagang ito walang iba po kundi ang Panginoong Hesus. Ano ba yun? Ang ibig sabihin, magpapakasal ba siya? Literal? Alam nyo, hindi ganun yun. Hindi ganun, no? Sapagkat ito po paglalarawan lamang niya sa kanyang sarili sa oras ng kanyang muling pagbabalik, no? Inilarawan dito ni Jesus kung paano ang nararapat na paghahanda tulad ng isang ikakasal na dalaga sa kanyang magiging nobyo, 'di ba? Na ganun kung paano dapat higit tayo maging handa sa kanyang muling pagpaparito, muling pagbabalik, no? Ayun din kasi yung ibig sabihin ng ginawa ng 10 dalaga dito, 'di ba? Kung saan dito naman may mga matatalinong naghanda na dalaga at nakapagdala sila ng langis. At mayroon din, 'di ba, dalawang grupo 'yun, 'di ba, ng dalaga na tig-5. At mayroong nakapagdala ng langis at mayroong hindi nakapagdala dahil sa kanilang kapabayaan o kahangalan, no? Kasi ang importanteng dala mo dito ay yung langis dahil yun yung kailangan, no? Para dun sa kasal, di ba? Ngayon, ang langis po na tinutukoy dito ay sumisimbolo
sa banal na Espiritu. No? Ang banal na Espiritu kasi, ang kaganapan ng kaligtasan sa buhay natin bilang sumasampalataya, bilang mananampalataya. Sa Biblia po, tayo as a church, ang ikakasal sa Panginoong Hesus. Sa Panginoon, sa muli niyang pagbabalik. No? Paglalarawan ito ng pagiging handa natin sa muling pagbabalik ng Panginoon na dapat may dala tayong langis, no? Kung saan sumisimbolo ng banal na Espiritu sa ating buhay. Dapat meron tayong totoong pananampalataya at nasa atin ang banal na Espiritu. Dahil kung wala, kahit magsimba ka lagi-lagi, baliwala yun. No? Iwan ka pa din at matindi, hindi ka kikilalanin ng Panginoon. No? Sa last verse nun, kung babasahin yung 13, hindi na pinapasok yung 5 hindi nakapagdala ng langis na babae, na dalaga Kasi wala silang dala. Yun yung kailangan dun Kaya dun, di ba, 2 klase ng dalaga meron na naghanda ng langis at yung hindi naghanda. Dahil sa atin ngayon, hindi natin tumpak na alam kung kailan ang muling pagbabalik ng Panginoon, kailan siya darating. Pero ang mahalaga, madat niya tayo na may totoong pananampalataya at may banal na Espiritu na gumagabay. Meron tayong dalang langis. Ganun yung nangyari sa 5 dalaga dito. Kasi 'di ba, 10 sila 5 lang ang nakapagdala. Hindi yung ibang 5 walang dala, hindi na sila nakapagdala. No? Ganun kasi nangyayari sa atin, 'di ba? Okay na ako, Kristiyano na ako. Kaso hindi ka naman nagbabasa ng Bible, hindi ka naman nag-aaral ng salita ng Diyos. 'Di ba? Wala yung banal na Espiritu sa iyo. Paano ka maliligtas? 'Di ba? Yun po ang ibig sabihin nito sa atin, no? Kung paano tayo ay ganap at totoong tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Hindi po ito laro-laro lamang, kundi ito po ay tiyak na katotohanan na magaganap. Merong mapapahamak at meron talagang maliligtas. Pagpapurihin po ang salita ng Diyos. Patuloy lamang po tayong sumubaybay sa ating pong mga pag-aaralan pa sa mga susunod na ating pong FBK. Kaya muli, salamat po. Magkita-kita po tayo. Stay safe po and God bless.